Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin itong mainit-init na balita sa Pilipinas no, about VP Sara, no? Ah, pumunta sa Korte Suprema kasama ang kanyang mga abogadong di Campanilla, no? Itong Fortune Narvasa and Salazar Law Firm. So, kilalang-kilala itong lalo na itong Fortune. Grabe to pagdating sa mga kaso, tapos yung mga nagdaang mga taon sa panahon pa ni Marcos Sr., yung kanyang abogado dati na si Estelito Mendoza. Isa yun sa pinakamagaling din na abogado, kaso matanda na kaya hindi na siya siguro nag-a-appear pa no sa mga kaso, wala na siya doon. Pero ito, Fortune, grabe to sa mga criminal case, no? Ito yung mga abogado ni BP Sara. So, kasama niya na pumunta sa Korte Suprema para mag-file ng petition for certiorari and prohibition. So, ito. Ano nga ba ang certiorari? Kasi lagi natin tong naririnig. So, ni-research ko to. So, yung certiorari or certiorari, ang meaning nito pala ay ang pag-akyat ng kaso sa mataas na korte sa dahilan ang mababang korte o anumang ahensya ng gobyerno ay lubhang umabuso sa kanilang diskresyon. So ito yung meaning ng certiorari or certiorari, no? So ngayon, balik tayo mga lalabs, mga bayot. Bakit nga ba si VP Sara pumunta sa Korte Suprema at nag-file nitong petition for certiorari at prohibition? Dahil nakita natin kung paano siya inabuso sa Kongreso about dito sa pang-apat na impeachment complaint laban sa kanya, na kung saan ay kung susundin ang due process, ay kailangan bigyan si VP Sara ng 10 to 15 days para sumagot at pagdidibatihan pa ito. Kasi nakikita ko dati nung inimpeach yung sa US, si President Bill Clinton, naano pa yun muna sa Kamara, sa Congress, yung House of Representatives, basta doon sa kanilang lugar. Ganun din naman sa atin kasi sinusunod din natin ang batas ng US. So ngayon wala, tinanggalan nila si VP Sara ng Kongreso ng karapatan dahil after ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez mangalap ng mga pipirmang mga kongresista na yung iba naghuhugas kamay, wala daw bayad, yung iba naman sabi ng mga congressman na pumirma, kaya kami pumirma dahil takot kami na mawalan ng budget ang aming distrito. At may isa pang kongresista dyan sa Caloocan na nagsabi, pera ang dahilan kung bakit sila pumirma. So, binayaran. So, ngayon, after nila nakalikom ni Sandro na nangunguna sa pagpirma ng pang-apat na impeachment complaint ni VP Sara dahil ang kanyang rason ay nasaktan daw siya. Sabi pa ni Mayor Basti, nasaktan din si Charis. Dahil nasaktan siya sa mga sinasabi ni VP Sara na yung kanyang lulo ay itatapon daw yung mga boto doon sa West Philippine Sea. At saka yung pangalawa ay pinagbantaan daw ni VP Sara ang kanyang nanay at tatay at ang kanyang tito na si Tambaloslos na papatayin. Hindi naman ganyan ang sinabi ni VP Sara. Yun sa kanyang frustration dahil ang kanyang kasama sa trabaho na si Attorney Zuleika Lopez ay kinulong ng Kongreso ng Kamara na walang sapat na rason. Kaya noon nagsalita siya live at napanood natin yon at sinabi, may vlogger nga doon, political vlogger na nagsasabing mag-iingat po kayo ma'am dahil marami na po kayong isinisiwalat dahil that time siniwalat din niya na si Martin Romualdez ay tumatanggap ng pira mula sa mga
drug lords, sa pugo, sa mga sugal. Yun ang rason. Tapos ang sabi niya, huwag kang mag-alala ma'am, may sinabihan na ako na kapag mamatay ako, ay papatayin din si Bongbong Marcos, Liza Marcos at si Martin Romualdez dahil sila ang rason kung bakit ako namatay. So yun ay isang parang tawag dito, kumbaga sa kayamanan, paulitin natin, ay last will and testament, no? So hindi yun, walang mangyayari kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez hanggat buhay si VP Sara. Sinabi niya yun eh. Ang di ko maintindihan kay Sandro, nag-aral naman sa ibang bansa, bakit hindi niya ma-gets yung ibig sabihin ni VP Sara doon kaysa pumirma. So yun na, after na pirmahan yun lahat-lahat, itinakbo na yun kaagad ni Secretary General ng Kamara na si Reginald Velasco diretso doon sa Senado. So hindi yun pwede. Isa pa dito, sa petition ni VP Sara nakasabi versus House of Representatives of the Philippines represented by Ferdinand Martin G. Romualdez in his capacity as a Speaker of the House of Representatives, General S. Velasco, ayun, kanyang Secretary General ng Kamara, Senate of the Philippines, represented by Francis G. Escudero, si Boy Kilay at Boy Baso. So, yun yung mga respondents, no? Tawag dito, ang kaibahan din ni VP Sara sa mga House of Crooks dyan sa Congress, yung mga young guns, dyan sila si Joel Chua, kung sino-sino pa dyan na nagpapa-media. Nagsasalita doon at tinatanong ng media kung anong mga gagawin, nakapaghanda ang kampo ni VP Sara. At nakakuha sila ng clue kung paano sila lalabanan. Unlike kay VP Sara, na kapag tinatanong ng media, piling-pili ang mga sinasagot. At hindi sinasagot ang lahat ng mga katanungan para hindi makakakuha ang kabilang kampo, ang kalaban. Kung ano yung kanila ding tawag dito, action. O paano din nila i-counter si VP Sara. Ayan. So ito ngayon, nagulat din sila dito. Bakit si VP Sara andon nag-file ng certiorari at prohibition, no, sa korte. So idagdag pa mga lalabs, mga bayots, itong si Franz Castro na atat mga lalabs, mga bayots na impeach si VP Sara. Pumirma na nga siya doon sa unang impeachment kasi siya yung nag-file ng unang impeachment, di ba, ni VP Sara. Ang teacher ba talaga? Hindi to nag-teacher ito si Franz Castro kasi ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista, no? At ano pa siya, yung bang tawag dito, convicted felon, child abuser, at gusto niya pang makonvict si VP Sara kagaya niya. Tapos yung kanilang kina-counter, ay, on appeal pa naman yun sa korte, oo. Pero kahit on appeal yun, isintensyado ka na sa mababang hukuman. Convicted ka pa rin. So yun na nga, no? Gagawin sanang witness itong kukunin na mga yun, yung mga kongresistang mga naghuhugas kamay nga, gaya nga sabi ko kanina. Sinasabi nila kaya sila pumirma yung isa doon sa Sultan Kudarat Bayon Banda ng impeachment dahil nga daw pinoprotektahan lang si VP Sara. Oh. Nakakatawa. So, si Franz Castro nga, balik tayo, isa din siyang petitioner ng impeachment, tapos signatory pa, ayan, ng ibang impeachment. Malaki talaga ang tsansa na talagang bukya to. Dito pa lang kay Franz Castro, mga lalabs, mga bayots, wala na to eh. Dahil ulitin ko, isa siyang petitioner, number 1. Tapos sa number 4 na impeachment complaint, signatory siya doon. Bawal yun. Anong ending dito? Nada.
So, anong masasabi ninyo mga lalabs, mga bayot sa aksyon ni VP Sara ngayon? Kung saan ay, ayun, nag-file na nga siya ng petisyon sa Korte Suprema. At ito pa, bagong-bago lang to, no? Si Tatay Digong, isa din siya sa mga abogado ni VP Sara na pumirma ng petisyon nito sa Korte Suprema kaugnay sa kanyang impeachment complaint. At natatandaan natin na sinabi ni VP Sara at Tatay Digong ay handa siya magiging abogado ni VP Sara sa kanyang impeachment. So, makakaharap niya doon si Franz Castro. Yari ka. So, ano masasabi ninyo? Comment down below. Stay safe po. God bless and bye-bye.